Isang napakagandang araw na naman po mga kasudoy. Tara, samahan niyo ako pumunta ng Karigara para magpagupit at para bumili na rin ng salamin para sa aking kwarto. At syempre, samahan na rin natin ng konti pamamasyal dito. At ayun na nga guys, matapos ang ilang gabi ng pag-ayos ng aking kwarto para mabago naman ang tsura nito. Kasi 2025 na nga, di ba? Kaya naman naisipan ko maglagay ng malaking salamin dito sa loob ng aking kwarto. At ayun na nga, sinukat ko kung mga ilang salamin ang ilalagay ko dito. Mga dalawa siguro. At bumiyahe na nga kami papunta ng Karigara Leyte. At talaga nga naman ang kamamanghang langit to, napakagandang tingnan. Kala mo naman hindi uulan pagkatapos ng ilang minuto. Charot! At nandito na nga kami sa paborito kong barber dito sa Karigara Leyte. Dito yan no, sa Inoy Barber Shop. At dito lang yan makikita malapit sa kanilang terminal. Konting lakad lang at mararating mo na yung kanilang barber shop. Buti na lang pagdating namin dito, walang masyadong nagpapagupit. Kaya naman agad kaming nagupitan. Guys, namumula pa yung kabila kong mata. Napuwingan kasi ako ng mananap. Mananap ka. At ayan na nga guys, ako na yung ginugupitan ni Kuyang Barbero. Kuya! Nakalimutan ko na naman ito ng pangalan niya. Ano ba yan? Makakalimutan talaga ako. Itago kaya pakimension naman siya dito sa video ito. Siya nga pala, medyo matagal-tagal ko na siyang barbero dito sa Karigara Leyte. Kaya naman, alam na niya kung anong gupit ang gagawin niya. Wala nang tanong-tanong. Charot lang. Nagtatanong pa rin siya kung ganun gupit pa rin yung gagawin niya. Bali, 60 pesos nga pala yung pagpapagupit dito. Bahala ka na kung magbibigay ka ng tips sa yung barbero. At pagkalabas namin sa barbershop ay nagpatulong sa amin magtulak ng sasakyan. Junk shop na lang kaya natin to. Charot lang. Siyempre, wala akong naitulong kundi mag-video lang. Sila na po yung bahala magtulak nito. Kaso nga lang guys, hindi na umandar. Kaya naman, itunulak na lang siguro nila papunta sa auto shop para iusin ang kanilang sasakyan. At pumunta na nga kami ng J&F Karigara para bumili ng salamin. Salamin. At sumakay na nga kami ng mahiwagang hagdan o mga andar. Mahiwagang hagdan. Kaso nga lang guys, nakalulungkot. Walang malaking salamin na binibenta dito sa GNF. Kaya naman, yung curtain rod na lang yung binili ko dito. Tinignan ko muna, sinukat na rin kung kakasya ba dun sa bintana sa aking kwarto. At bumili na rin ako ng filer dito para naman hindi magkalat yung mga papel ko sa bahay. Para naman kung hahanapin ko, hindi na ako mahihirapan. Mahirap na nga ako at wala pang jowa. Mahihirapan ko pa ba yung sarili ko sa paghahanap ng papel? Wag naman, uy! At binayaran ko na yung mga pinamili ko dito sa JNF. Maraming salamat nga pala sa patuloy na sumusuporta sa page nito. Kahit papano nakakabili ako ng konti lang naman. Kadalasan ng mga binibili ko yung mga gamit ko sa paaralan para sa aking pagtuturo. At hindi rin naman ganun kalaki yung sahod ko dito sa Facebook. Siguro, pag malaki yung sahod ko dito, tutulong na rin ako sa kapwa tulad ng mga ginagawa ng ibang vloggers. At dito nga pala kami nakabili ng salamin sa may Jao. How? Ano ba yung tamang pronunciation nito mga taga-Karigara? Pag-comment naman. At ito nga pala yung pili kong salamin, yung kulay brown, para aesthetic. At dahil sa nagutom ang mga person, kaya naman pumunta kami dito sa Fritastic Food House. Dito lang yan sa harap ng Cassidy Central School. Alam niyo ba, napakasarap yung mga pagkain dito. Kaya naman pumili na kami ng aming makakain. At habang inaantay ko yung order namin, ay tulala akong tinitingnan yung cellphone ko kung magpaparamdaw ka pa ba o hindi na. Ano ba yun, uy? O siya, tama na yung drama. Kain na. At alam niyo ba mga kasudoy, pag pumupunta ako dito, lagi akong mo-order ng kanilang fries. Kasi naman sobrang sarap yung kanilang fries dito. Try nyo kayang umorder dito pag pumunta kayo. Pero ngayong araw, trinay kong umorder ng kanilang Belgian waffle, mango flavor. At talaga nga namang napakasarap talaga. Sulit na sulit ang iyong bayad. At nang matapos kaming kumain, ay pumunta na kami sa kanilang baywalk para pagmasdan ang paglubog ng araw. At alam niyo ba guys, ang Karigara Leyte ay isa sa may pinakamagandang sunset sa Pilipinas. Kaya naman dinarayo ito ng mga tao para pagmasdan ng paglubog dito. Syempre, mamasyal na rin at magpahangin dito mismo sa baywalk ng Karigara Leyte. At nang matapos kaming makapag-picture, ay pumunta na kami sa kanilang merkado. Since nandito na rin kami sa Karigara at maraming isda dito, kaya naman bibili na ako para naman mas makatipid-tipid nga tayo ng konti, no? Kasi sabi nga nila, mas mura daw at saka mas presko yung mga isda dito sa Karigara Leyte. Kasi dito raw binabagsak yung mga isda mula sa laot. Ish, tangina mo? Tangina. Ang saya talagang pumunta ng palengke, no? Kasi pinag-aagawan ka. Yung pala yung feeling ng pinag-aagawan. Charot! Huwag na kayong kumontra mga kasudoy kasi dito ka lang naranasan ang paggagawa. At naabutan na nga kami ng gabi pa uwi sa aming bahay. Kaso nga lang guys, malas nga lang na flat yung motor namin habang nasa biyahe kami. Yeah guys, kumusta guys? Guys.
Buti na lang, mayroong bukas na vulcanizing shop dito sa Barangay San Roque, ito nga Leyte. Dito lang yan sa daan papunta sa Barangay Bilibihan, Carigara, Leyte. Sarap mismo ng water station na ito. At shoutout nga pala sa napakagaling na mekaniko na nagayos ng aking motorsiklo. Saludo po ako sa inyo. Sana po mas marami pa kayong matulungan na nangangailangan, lalong-lalo na ang mga motorista. O paano ba yan? Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Hanggang sa susunod na pagsudod!